Arik, meron palang hindi sinabi kay Rapyan. Akata, sinabing walang kayang tumalo ngayon kay GL. At Pistolero, bumilib sa pinakitang galing ni Husky. Alamin natin ang mga yan, so tara. May kanya-kanya na ngang reaction video ang mga MCs sa trending na labang GL vs Husky at hindi nga din nagpauli. Ang isa pang kalaban ni GL sa araw din na yan, walang iba kundi si Rapyan. Sa review nga na ginawa ni Rapyan, dito ay na-open niya na hindi niya pala alam na mauuna ang labang Husky vs GL bago ang laban niya. Dahil kung mapapansin nga natin sa poster, nasa unahan ang labang Husky vs GL. Kaya nga expect natin sila ang main event, pero tila nga walang kaalam-alam si Rapyan na mauuna ang labang Husky vs GL bago ang laban niya. Kaya meron daw siyang mga binago at tinanggal sa pyesa niya. Na tinatawagan sa entablado si GL tsaka si Husky. Sabi ina sa isip ko, what the fuck? Hindi ko in-expect, hindi ko talaga alam na sila yung magiging pangalawang laban. Kasi siguro tama din yung sinabi ni Pistolero no, na hindi ko siguro natanong na maayos si boss kung magiging pang ilang kami. Basta ang tinanong ko lang kay boss pang ilan kami. Ang sinabi niya pang-anim. So inisip ko pang-anim. Tapos ang main event sila GL tsaka si Husky. Kasi nga 'di ba men, tangina GL tsaka Husky, gago big names yun eh. Tapos GL Raffian. Kumbaga na umaaangat lang yung pangalan ko dahil si GL yung kalaban ko, di ba? Arang ganun. Pero ang ina-expect ko talaga si GL tsaka si Husky, sila yung magiging main event kasi yung kung pagbabasihan mo yung pangalan ng dalawang maglalaro, tangina sila talaga yung nandun sa top noon. Kasi kilala naman natin si Husky, gagi. Ano yan, isa din sa most viewed battle MC yan. So, pag-expect pagka-announce ni boss natin, natawagan sa entablado si GL tsaka si Husky. What the fuck, man? Sobrang hindi ko siya na-anticipate. So, kumbaga, tangina, gagi. Yung may mga parte doon na hinanda ako na para talaga sa kami yung unang laban na hindi ko na mga nabago yung linya ko na sisipain yung ulo mala Askal papunta sa Husky. Yun yung isa sa mga linya ko na nakaset siya na dahil nga ine-expect ko kami yung una. So pagkatapos namin maglaban, mapupunta yung ulo niya kay Husky. Parang ganun yung gusto kong maging mabuo sa isip. Kaso putang ina, sabi ko, gagi, pangalawang laban pa lang sila. So laban nila. Kumbaga inisip ko lahat ng mga linya ko na ina, ano kayang kailangan ko, may kaya pa ba akong baguhin, ganun. May kaya pa ba akong i-on the spot. Kaya yun, yung Canis Majoris, pinilit ko siyang baguhin. Tapos yung Askal, alam ko, binago ko din. Hindi ko pa kasi yun din talaga ini-expect ko na sila yung magiging huli. Kaya pwede pa ako Sa kabilang balita naman, dahil nga sa lupit ng pinakita ni GL sa dalawang laban niya sa Vuelta Balentong 12, dito ay napasabi si Akata na walang kayang tumalo ngayon kay GL, kahit pa daw si Mot at Tipsy D, at kahit pa daw si Looney. GL na lang yung pinaka gusto ko talagang panoorin na battle rapper sa ngayon. Kung pwede lang na lahat ng laban ng flip top, si GL yung kalaban. Sa totoo lang, ewan ko bakit, basta favorite ko siya. Wala kayong magagawa. Ang hihina nyo kasi. Hindi. Basta para sa akin si GL yung complete package. Kung hype man to, bahala kayo dyan. I'm a fan. Ewan ko sinong tatalo kay GL ngayon, boy. Kahit itapat mo yata si Mot tsaka Tipsy D sa isang gabi, siguro doon lang siya mahihirapan eh. Pero sana ganun, no? Parang wala na sa mga kabatch na. Sino itatapat mo sa mga kabatch nito? Ganyang GL, kayang bumadibag ng Looney. Tingin ko lang walang ganyang material si Looney na nakakonceptualize buong At sa uling balita, maraming ang napabilib ng mga MC si Husky sa naging laban nito kay GL, dahil akala nga ng marami magiging pang warm up lang si Husky dahil lang nakikita ng mga tao matinding challenge kay GL ay si Rapyan. Pero nagkamali nga ang lahat
nang ipakita ni Husky na kaya niyang sabayan ang A-game na GL. Ito nga din ang sinabi ni Pistolero, kung na-perfect nga daw ni Husky yung round 3 niya, pwedeng mahirapan ng mga judges kung sino ang dapat nilang iboto. Dahil malakas daw yung round 3 ni Husky, yun nga lang daw ay maraming error. Round 3 ni Husky may potential siyang lumamang o dumikit kay GL kung nagtuloy-tuloy yung energy nung first half niya hanggang matapos yung laban. Ender. At round 3, ayun na, iniwanan niya na. Para sa akin, napakalayo ng agwat sa round 3. Although natawid pa rin na maayos ni Husky yun, pero yun na yung classic GL eh. Kaya round 1, Husky, round 2, round 3. Let's go! Pero ayun. Hindi ko siya masasabi na malayo since medyo nandun ako sa part na naiintindihan ko yung karakter ni Husky. Kumbaga, medyo alam ko kung saan siya mas epektibo. Hindi ko masasabi na malayo, kumbaga, sobrang intense nung ginawa ni GL nung round 3. Kumbaga, dahil sa ginawa ni GL nung round 3, medyo i-assume mo na malabo nang makabangon si Husky doon, especially galing siya sa round 2 performance niya na sobrang laylay. Kumbaga, para sa akin to kung sa pananaw ko lang, kung si Husky nagtuloy siya sa ganong vibe nung first half nung round 3 niya, may chance yun. It's either didikit yun, mas papahirapan nun yung hurado kung sino yung iboboto nila sa round 3. Since kuha ni Husky yung 1, kuha ni GL yung 2, ang deciding round talaga is yung 3. So isipin mo na lang kung naging consistent si Husky dun sa mga nakakatawang linya niya. Kumbaga, babagsak na lang yun sa sa preference mo since magkaibang atake nga sila. Si Husky, kalye humor na sobrang nakakatawa yung mga linya versus GL na sobrang ma-effort yung mga linya. Pipili ka na lang kung sino yung lalamang doon kung ganon yung nangyari. Ang tingin ko kung bakit nasabi ni Invictus na medyo iwan dun sa round 3 kasi nga bago tapusin ni Husky yung round niya, lumaylay na siya. Kumbaga buong second half niya halos wala na siyang sinuntok. Hinayang kumbaga what if na maintain ni Husky yung yung comedy at yung mga comedy lines niya hanggang matapos yung round. Kumbaga nang ibabaw yung karakter ni Husky kagaya nung round 1 niya versus sa pinakamalakas na round ni GL. Feeling ko medyo interesting kung paano maiboboto ng tao yon. At syempre hindi naman natin alam kung paano mag-work yon since wala namang linyang na-produce na ganun si Husky. Kumbaga what if lang talaga. Pero yun nga, tangina sobrang lakas nun. Especially nung nagsimula. So kayo ba mga kuys, agree ba kayo? Kung malinis ang round 3 ni Husky, sa naging laban niya kay GL, pwedeng mapunta sa kanya ang panalo? At sang-ayon ba kayo na wala pang kayang tumalo ngayon kay GL? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.